Hello sa lahat. I miss you po. So today magre-review ulit tayo ng pabango. And actually itong vlog na ito is most is mga question and answer, hindi talaga sa pabango. Marami kasi tayong mga naka-prepared na questions and ayun. Pero meron tayong pabango for today na i-review. So for today is yung i-reviewin natin is from Hermes. Maliit lang tong bottle na to, which is connected dun sa question and answer natin mamaya kung ano ang importance ng mga maliliit na bottles. So as you can see from my previous video na nag-decant tayo o naglagay tayo ng perfume, nagsalin tayo sa maliit na lalagyan para yung maliit na yon, yung handy na yon is madadala natin anywhere else na saan tayo pumunta. Okay, so for today, ang i-review natin is Hermes, Terre de Hermes. So, ito siya. I got this from Hermes. They gave it to me for free. Ayan. So, the concentration of this is Eau de Toilette. I agonize guys kung i-spray ko ba siya kasi hindi ko pa siya na-i-spray, and pag in-spray ko siya baka sumingaw na siya, so kung maamoy naman natin siya from the bottle, so yun na lang yung i-review ko. Hindi ko siya maamoy from the bottle, pero naamoy ko na siya sa store, and ayun, sabihin ko na lang yung mga thoughts ko about sa kanya. Ayun, so from the store, inamoy ko siya, amoy, well, nanood na ako ng mga nag-review nito before, and ayun, they say na amoy orange siya. And to be honest, kung hindi ako nanood ng mga reviews, hindi ko naman masasabing amoy orange siya. Ang masasabi ko na lang is nung una ko siyang naamoy, na hindi ko pa alam na orange talaga yung scent niya, is to be honest, sabi ko amoy matanda. Amoy pang matanda siya. Amoy naka-leather shoes na bumaba ng Mercedes-Benz, na meron ng last will and testament, ganon, na white hair, and then naka-brush up yung buhok niya. Ganon katanda yung amoy niya. But ayun, we talked about an acquired taste. So yun nga, acquired taste is yung tipong magugustuhan mo lang pag naamoy mo siya ng naamoy or nalasahan mo siya ng nalasahan. Pag ayun, nagustuhan mo lang siya sa katagalan, ganon. That's what you called an acquired taste. So in example ko dati is yung Chanel 5 na maraming nagsasabi nga na amoy pang matanda siya, but eventually bigla nilang nasabi na so elegant pala. So ayun, that's what you call an acquired taste. And ayun nga pala, nakalimutan ko sana sa 'di ba, we made a tradition na sa start ng video is nagpapakita ako sa inyo ng collection ko na shell. So it's not too late for that. So tingnan na lang natin, ito yung collection ko ng shell. Ang tawag dito is abalone. So once na makuha mo siya sa dagat, hindi ganito ang itsura niya. May mga siguro, basta rough siya, na hindi siya shiny. Hindi mo makikita yung pearly stripe niya, ganon. Ayan. So ang gagawin nila is, papakintabi nila yan. So yun, nabili ko siya sa mga flea market, somewhere in Green Hills, dito sa Philippines. Ayun, sa mga taga Mindanao, ayun, marami siguro sa Mindanao na ganito. And what I like about this is, ayun nga, nakaka-relax siya pag tinitingnan mo kasi parang natural na natural. It's one of God's creation and it's very beautiful. Ayun, so, yun, it's very nice, it's very beautiful. Alright, so let's proceed dun sa question and answer natin. So question number 1, may kaamoy ba siya? So, since ito yung kaamoy, ito na lang yung answer natin about this question. May kaamoy ba siya?
may kaamoy siya, oo, hindi siya ganun ka-original, pero yung amoy ng mga Hermes is meron siyang signature scent na yung Hermes lang ang meron. So siguro yun nga yung mga kaamoy niya, yung mga same na Hermes, ayun. Fruity, floral, spicy? Question mark. So ayun, siguro ano ba yung gusto natin, kung fruity ba, kung floral ba, kung spicy ba? Ako siguro anything, kahit ano okay lang sa akin. Basta, pero usually yung mga mamahalin talaga, yun yung mabango. Yung sabi nga nung mga Americans is, or in English is, you get what you pay for. So let's say mamahalin yung oud, di ba, yung wood. So mamahalin siya, and then isama nga muna natin itong pusa ko. Nandito kasi sa tabi, ayan. Ayan, his name is Chuva. Ayan. Tinatawag siya nila na si Box kasi may bukol siya before sa likod, and then Box yung tawag nila. And I don't wanna call him that, kaya ang tawag ko lang sa kanya is Chuva. Okay, let's proceed to our next question. Mga perfume na ayaw mo. Mga perfume na ayaw ko is yung, sa tingin ko, yung mga aqua, yung mga may aqua scent, ganun. I remember this Bulgari perfume na malansa siya. Siguro sa body chemistry ko, hindi ako malansang tao. Pero nung pinabango ko yun, malansa siya. Yun yung sa chemistry ko. And then hindi lang yun, may na-experience na rin ako ng mga aquatic scent na ganyan, talagang malansa siya. Siguro it lives up to its name na aqua. Ano mang meron sa di ba, mga malalansang isda. Ganon. So, next question is, amoy putok na perfume. Ayun. Amoy putok na perfume, meron din. Hindi lang malansa, meron din amoy putok na perfume. Yung, alam niyo cumin? Yung kinakain ng mga, usually Indian yung mga kumakain nun. First time ko nakakain ng cumin, it's a spice siya. Spice, mukha siyang buto. First time ko nakakain nun sa Europe. Ayun, na nasabi ko, amoy putok to. Parang siya, or amoy body, hindi ko pa maano na kung anong amoy. Basta amoy, yun nga, amoy, actually alam ko amoy body odor, ganon. So ayun, doon ko na napag-isip-isip na, totoo pala kung ano kinakain ng tao. Yun yung lumalabas din sa kanya. Kaya pala usually mga European, amoy putok sila. So, ayun, siguro, dahil kain sila ng kain ng gano'n, lumalabas sa katawan nila. So, ano yung mga amoy putok na scent is yung may cumin. Yun. So, if ever bibili kayo ng perfume, tanungin nyo agad, mayroon bang cumin ito kung masyado kayong sensitive sa amoy putok, gano'n. Kasi nga, ayaw nyo namang nag-perfume kayo tapos tsaka nag-amoy putok. Ayun. So, next question. Bago pa magkaputok-putok tayo dito. Amoy malansa, yun na nga yung Bulgari na aqua. Any aquatic scent. I'm not saying na pag sa akin nag-amoy putok, sa inyo mag-aamoy putok or mag-aamoy malansa din, ha. I'm just saying na ganun yung amoy niya. So, maybe sa inyo, what do you call this? Hindi mag-amoy ganun, or maybe yung iba sa inyo is you find it nice na amoy putok tayo or amoy yun. Enough of this kabahuan na nga. And then, advice sa mga gustong mag-collect ng perfume. Ayun. By choice, gusto ko sana mag-collect. But thank God na mahal ang mga perfume, hindi ako makapag-collect. And for a good reason na hindi talaga magandang mag-collect ng pabango. Kasi nga, ang pabango guys is, usually, di ba sa ano niya, sa mga box niya is may nakasulat doon na parang bilog, and then nakasulat 24 or 12, ganon. So para bang sinasuggest na 12 months lang siya or 2 years lang siya, ganon. Pero may perfume nga ako, pinakita ko doon sa previous video, it's called Calicalesh. Ude perfume siya. 10 years na sa akin, and surprisingly nag-iba yung color niya. Yung juice niya is usually pink pero naging orange siya, pero mas bumango siya, ganon. I'm not saying lahat ng pabango ganon, ha.
Actually, ang perfume is hindi siya parang wine or mga fermented food na lalong tumatagal, lalong sumasarap. Ang pabango hindi ganon. Nag-evaporate po yan. Kaya nga tinan mo kanina yung perfume na ayaw kong i-spray kasi once na magkaroon siya ng air sa loob, magkakaroon ng ibang substance yung loob, may iba na yung quality. So, wag po kayong magko-collect ng pabango kasi nga gusto nyo ba na nag-i-spray kayo na ang ini-spray nyo is low quality na kasi nga tumagal na, sumingaw na. Ganon. 'Di ba? Ayaw niyo namang ewan ko, yung iba siguro gusto pero ako hindi gusto yung ganun. So yun lang mga advice ko sa mga gusto mag-collect ng perfume. I suggest siguro mga 3 is okay na. Ganun. And then after nun bumili na lang po ulit kayo. Eto, connected to dun sa pag-collect ng perfume. Tong next question natin, big or small reasonable size perfume? So karaniwan ng sizes ng perfume is 50 and 100 ml. And kung may choice kayo, 50 ml lang bilhin nyo para laging fresh yung perfume nyo. So pag naubos nyo yung 50 ml na yun, bumili lang ulit kayo ng 50. I know it would be a little bit mas mahal siya, pero at least ang ini-spray nyo is alam nyo yung fresh. Kumbaga sa pagkain ng prutas, 'di ba? Gusto mo ang kinakain mo is fresh. Bibili ka ba ng 1 kilo kung pwede kayo bumili ng half a kilo? So, half a kilo muna. And pag naubos mo yung half kilo, bumili ko ulit ng fresh na half kilo. So, ganun lang. And then, next question is, ayun nga yung nasabi ko, not wine or fermented food ang perfume. So, ayun nga, hindi siya lalong tumatagal na nasa bote, lalong bumabango. So, kung meron kayo dyan yung mga matagal na, amuyin nyo muna bago nyo ipabango kasi baka mamaya iba na yung amoy niyan, ganun. Para bang sa sapatos, di ba, yung iba is na-stuck sa lalagyan, tapos sabay sinuot nila, lumabas sila, yung pala nasira bigla kasi nga ang tagal na nakastuck. So ganun din yung sa pabango na amuyin nyo muna bago nyo i-spray kung na-stuck na siya ng matagal. Would you wear, okay, next question, ito natutuwa ako dito. Would you wear a dead woman's perfume? Straight right away, ang sagot ko dyan is yes. Kahit patay na siya, kahit patay na yung may-ari ng pabango, i-wear ko pa rin siya. So what, 'di ba? Hindi naman siya connected dun sa, hindi naman siya drama, 'di ba? Na hindi mo connected yung patay na tao dun sa pabango. So, actually, feeling ko nga mas ano pa yun mas magkakaroon tayo ng nostalgia na, let's say, yung namatay is super elegant na babae. Tapos, minana mo yung perfume niya, di ba? So, every time na pinapabango mo yun, na parang feeling mo ikaw siya, parang ganun. Di ba? Let's say, sabi mo, pinamanahan ka ni Queen Elizabeth ng pabango, 'di ba? Namatay siya tapos minana mo yung pinakamahal na pabango niya. O di syempre every time na ini-spray mo 'yun, parang feeling mo, ganito pala yung feeling ni Queen Elizabeth. So ganun. So, to answer that question, yes, I would wear a dead woman's perfume. Kahit damit pa 'yan, susuotin ko 'yan. I mean, hindi damit ng woman ha. Or syempre pag lalaki, ganun. Okay, so our next question is, do I buy fake parfum? No, I don't buy fake parfum kasi same as mga bag na fake. Sa bag na fake, okay lang siguro kung hindi naman siya mukhang fake na fake. Pero sa perfume, hindi mo madadaya yung amoy. So, gusto mo ba na every time na naamoy mo yun is it reminds you of a fake fragrance? Of course not. 'Di ba? So ano na lang ang ano mo noon is fake ka. You know, masyado importante ang pang-amoy sa ating mga sense kasi nga it's one of our major senses na, so gusto mo bang nasa sense mo fake? Siyempre hindi. So ayun, I don't buy fake perfume. Di bali nang wala na lang akong amoy kaysa mag-spray ako ng fake. And for the last question is childhood perfume. Childhood perfume is ayun nga, bilisan ko na kasi 15 minutes na.